Ayan, at nalinisan na natin itong ating caliper guys. At naitanggal na natin itong lumang brake pad niya. Tignan nyo naman guys, yung lumang brake pad niya. So, kakabit na natin yung bago. Dito siya guys. Yan yung bagong brake caliper natin. In-order natin sa Shopee. Tatanggalin natin itong bracket na to para i-lubricate natin. Palitan natin ng bagong grasa. So ayun guys, bago natin maipasok to dun sa loob guys, bubuksan muna natin yun dun sa may brake fluid reservoir niya para hindi magkaroon ng hangin, hindi magkaroon ng bula-bula bago natin itong i-push pabalik. May technique nyan guys, kung wala tayong special tools na gagamitin, may tiktik dyan para maibalik natin siya dun sa may may isagad natin siya dito sa baba. So bubuksan muna natin yung kanyang reservoir guys para hindi magkaroon ng bubbles. So ito yun guys, yung kanyang reservoir. So bubuksan natin to, may dalawang tornilyo dyan. At lalagyan natin ng basahan dito para pag pumatak man yung fluid ay hindi maapektuhan yung ating flarings. Ayan. So bubuksan muna natin to guys. So ayun guys, nabuksan na natin tong kanyang brake fluid reservoir dito sa manivela natin. Ayan. Ito. Yung kanyang brake fluid reservoir guys. So pwede na natin ibaba yung kanyang piston. Yung piston guys na ito. Ibababa na natin, sasagad natin dito guys. At ang gagamitin lang natin guys ay yung Phillips screw tsaka yung brake pad niyang luma dahil wala tayong special tools na ginagamit. So ganun lang gagawin natin. So ayun guys, ibabalik lang natin itong luma niya munang brake pad, ganyan. Lagay lang natin dyan. Tapos tong isa, saka natin siya itutulak ng Phillips. Tutulak natin ng ganun. Huwag yung bago guys kasi masisira. So ayun guys, naibalik na natin sa baba yung piston. So ayun guys, naibalik na natin yung piston sa baba. Ayan. At pwede na natin ikabit yung bago. So yung bago natin disc brake, ikakabit na natin. Ito siya guys, yung ating bago guys. So bago natin ito ikabit, lagyan muna natin ng
Lagyan muna natin ng grasa to, yung pin. Yung pin ng bracket guys. Para smooth yung pagka play ng ating caliper pagka naikabit na natin. Lagyan na natin ng grease. High temp grease. Pero pwede naman yung ibang grease na hindi high temp nilalagay. Hindi ko na nabidyohan guys, walang hawak. Ayan, nalagyan na natin ng grasa. Yung kanyang pin. Ayan, smooth na. So, ikakabit na natin to guys, yung kanyang brake pad. So, higpitan na natin to guys, yung tinanggal natin. So, ayun guys, umangat yung fluid. Umangat siya. Kaya kailangan talaga natin buksan yung reservoir ng fluid para hindi magkaroon ng bubbles or hangin yung ating hose. Guys, pabalik na natin yung caliper bago natin isasarado yung reservoir niya. Ayan siya guys, i-ano muna natin, pump muna natin para siguraduhin natin matanggal yung kanyang bubbles. So okay na guys, matigas na. Ayan na. So balik na natin yung kanyang cover guys. So ayun guys, kailangan maibalik nyo sa posisyon yung rubber na to ng ganito. Kasi pag binalik nyo siya guys na hindi nakabalik sa posisyon na ganito to guys, ay aapaw yung fluid pag tinulak nyo to pababa. So ibalik nyo sa posisyon muna na ganito para hindi umapaw yung fluid. Ganyan, i-press nyo na naman tong rubber na yun pataas para hindi umapaw tong fluid. Balik na natin guys. Ayan, so hindi siya umapaw, diba? Kasi pag hindi natin i-press na ganun yung posisyon yung rubber na yan guys, mag-aapaw siya o aapaw yung brake fluid niya. Ayan. Ito yung kanyang cover guys. Balik na natin. Okay, lalako na to guys. So hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you for watching and please subscribe to my channel, RD Moto Vlog. Ayan. So ayun guys, dagdag tayo ng accessories dito sa ating motor. Itong slider na to ng Mokoto. So ito siya guys. Nakaano tayo ng tag 71 lang siya guys ngayon. Naka-sale sila. Ayan yung slider niya. So dagdag angas at dagdag safety na rin sa ating crash guard. Kasi nung nakaraan na slide tayo, tumabingin na yan. Kaya dagdag lang tayo ng details sa ating motor. So ayan. Issue Mokoto.